Okay, Fab M2. Book of Prime Entry, Ledger, adjusting entries? Sabi ni Ma'am related silang lahat. Pero bakit naguguluhan pa rin ako? At ano namang connect nila sa isa't isa? Hay nako, mukha namang may sense tong mga notes ko. Pero di ko pa rin talaga mag-gets eh. Ba't ba kasi ako nag-ABM? Uy, serious ba yun? Parang oo nga, no? Okay ka lang ba? Kanina ka pa lost dyan ah. Parang kanina ka pa dito. Accounting struggle ba yan? Fab M2 yan, no? Hirap yan, bes. Ewan ko, alam niyo yun, hindi ko talaga kasi gets kung saan magsisimula eh. Alam niyo yung book of prime entry, yung ledger, yung adjusting entries. I mean, alam kong connected silang lahat sa isa't isa. Yun yung sabi dito sa notes ko eh. Pero, ewan ko, hindi ko talaga gets kung paano yung pagkakasunod-sunod nila eh. Gets ko yung term, pero hindi ko pa gets yung flow, yeah. Alright, let's explain this step by step para sa accounting struggle na yan. And sa mga may balak yung mag-ABM dyan. Unahin natin ang Books of Prime Entry. Ang Books of Prime Entry ay isang libro kung saan isinusulat ang unang transactions ng business. Sa Fab M2, ang pinaka-common example ay ang journal. Dito sinusulat ang mga transactions ayon sa date kung kailan sila nangyari. So journal muna bago ledger. Ang ledger ay libro kung saan inaayos at iniipon ang transactions na galing sa journal. Kung sa journal, halo-halo. Sa ledger, hiniwalay sila per account. So, mas organized siya? Exactly. Alright, tara naman kina Owen at Charles. Quick lang, features ng Ledger Notebook. May account title, date, debit, credit, and balance. Teka. Commercial muna. Now, ipapakita ko sa inyo ang features ng Ledger Notebook gaya ng sinabi ni Charles. And here, makikita natin sa left side ang date, account title, sa right side ang debit at credit at yung balances. Ang dami! Pero, maayos ang pagkakagawa natin, ha? Kaya dito, malinaw kung nababawasan ba o nadadagdagan ng account. Mahalaga ang ledger sa accounting works dahil dito natin makikita kung accurate nga ba ang mga records. Fun fact, ginagamit din ito bilang basis ng financial statement. Agaw spotlight naman to. Last but not the least, ang adjusting entries. Ang adjusting entries ay ginagawa sa end ng accounting period. Para masigurado ng income at expenses ay nasa tamang period. Dito din nagdadagdag ng mga hindi na record na entries. In short, para maging accurate at complete ang records. Ika nga nila, walang labis, walang kulang. Okay, gets ko na. Journal muna, ledger, then adjusting entries. Exactly!